kahit sino sa OKC at Spurs ay may kakayahan talaga na manalo sa seryeng ito at naglalaro na lamang sa kung sino ang merong mas healthy lineup, lalong-lalo na sa hanay ng star players ng magkabilang team. Sa nakita natin sa mga pahayag ng karamihan sa mga analyst ay aminado sila na kailangan talaga ni Wemby ang tulong rin ng kanyang kakampi, lalong-lalo na ang ambag ni De'Aaron Fox sa hardcourt. Habang ang OKC naman, healthy ang kanilang mga core players at malalim pa ang rotation ng kanilang mga players. Malaki ang ambag na nagagawa ng kanilang mga bench players sa laro. Hanga naman si Shaquille O'Neal dito kay Wembanyama at binigyan niya ng nickname na Tim Robinson si Wemby. Ginagawa niya ang trabaho noon ni na Tim Duncan at David Robinson at palaging dominant ang laro ni Wemby sa loob ng paint para sa team ng San Antonio Spurs. May laban ng Spurs at maganda rin ang chance nila na magkampiyon sa Western Conference Finals bago ang NBA Finals. Pero mababaw ang kanilang bench. Kapag nagka-injury ang isa sa kanilang star player ay nadedihado na sila sa serye. At dahil dito, masasabi natin na ang kalakasan naman ng OKC ay ang lalim ng kanilang bench. Marami silang backup na kayang makagawa ng malakihang ambag sa opensa. Dumako naman tayo sa update dito kay LeBron James. Ang superstar ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ay nagsabing balak niyang maghintay hanggang sa huling bahagi ng summer bago gumawa ng desisyon kung babalik pa siya sa NBA matapos maging free agent ngayong off-season. Sa ngayon, nagpapahinga ang veteran star player at nasabi rin niya na pag-iisipan niya kung mananatili ba siya sa Lakers para sa susunod na season o lilipat siya ng ibang team. Nauna nang nasabi ng Lakers team na welcome si LeBron na mag-extend ng kanyang kontrata pero nasa kay LeBron pa rin ang desisyon. Dagdag pa ni LeBron James, siguro pagdating ng June, lalo na sa huling bahagi nito at pagpasok ng July habang nagsisimula ang free agency, doon namin mas mararamdaman kung ano ang magiging direksyon ng future ko, kung magpapatuloy pa ba ako sa paglalaro ng larong mahal ko dahil alam kong marami pa akong maibibigay at kaya ko pa ring maglaro sa mataas na antas. Ito ang nasabi ni LeBron. Parehong sinabi ni na Lakers coach JJ Redick at General Manager Rob Pelinka na gusto nilang bumalik si James para sa isa pang season kung nais nitong muling pumirma sa Los Angeles. Gayunpaman, sinabi rin ni Pelinka na ang istruktura ng roster na gusto naming buuin ay iikot kay Luka Doncic. Posibleng mga hulugan ito ng pagbabago sa papel ni James sa koponan, lalo na't umatras siya ng kaunti noong nakaraang season upang hayaan sina Doncic at Austin Reeves na maging pangunahing sandigan ng opensa ng Lakers sa dulo ng season. Inaasahan ding maging free agent sina James at Reeves na may player option para sa 2026-27 na malamang na hindi ito kunin. Dahil dito, may posibilidad na baguhin ng Lakers ang kanilang roster at maghanap ng mga manlalarong mas babagay sa estilo ni Doncic bilang pangunahing ball handler ng team. Isa ito sa nakikita natin na malaking factor kung bakit aalis si LeBron sa Lakers. Mababawasan ang kanyang role sa team at Luka Doncic ang magiging star player ng Lakers. Kung kakayanin ni LeBron na maging isang role player, mananatili ito sa Lakers. At kahit hindi banggitin ng marami, tayo na ang magsasabi na ito ang nakasanayan ni LeBron. Kaya maghahanap siya ng team na ganitong kondisyon ang maibigay sa kanya, ang pagiging star player ng isang NBA team. Ilang koponang may win now aspirations tulad ng Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers at New York Knicks ang inaasahang maghahain ng alok kay James sa free agency. Pero sa palagay natin, asahan na ni LeBron na pagiging second or third option siya ngayon sa opensa ng isang team. Hindi rin nawawala yung posibilidad na baka magretiro si LeBron. Kung magdesisyon si James na bumalik para sa isa pang season, maaaring makaapekto sa kanyang magiging pasya ngayong summer kung gaano niya pinaniniwalaan ang tsansa ng Lakers na magkampiyon at kung ano ang magiging papel niya sa likod ni Doncic.